Ayun, magandang gabi po sa ating lahat. Sa isa na namang panabik na episode na your next breakthrough. Ako po ang host, David Sapola. At syempre, kasama ko muli ang ating Pastora Russell Abak, ang aking napakahusay na co-host. At co-host talaga. at syempre tayo ngayon ay nasa 6th installment ng ating Call to Serve, a church ministry series, at tayo mag-uusap-usap about mission. So syempre, para mas maintindihan natin ng maigi yan, ano yung scope ng mission ministry, at ano ba yung mga struggles o difficulties na kinakaharap ng mga nasa mission ministry, at syempre, ano yung fruit ng kanilang mga ginagawa. So para mas maintindihan po natin yan, ay kasama natin ang ating guests, na nakailan na rin dito, regular guest. Parang regular Pangatlo. Ayun, siya po ang ating Pangulo ng Misyon. Ayun, hindi naman, saya-saya nga eh. Siya rin ang ating member din po siya ng Prayer and Praise Team at elder din siya doon. Ang ating predikadora, Jane Therese Castorio. Yun. Welcome po, welcome ulit. Pag-unlock. Salamat sa walang sawang pag-invite sa akin. Meron talaga siyang meron talaga siya ikaw iba pang kasama eh. Kaya lang iniwan ka. Hindi man ako nagmi-mission sa eh. Siya sa ibang bansa. Napaka-active oh. Salamat at available ka. Kamusta naman? Bago ang lahat, kamusta naman? Eto, as usual, busy sa trabaho. Pero ngayon, since Eid, medyo chill, pero may mga tinatapos na trabaho. Eid Mubarak. Eid Mubarak sa lahat. Eid na bukas. Ayan. So, yun po. Medyo may mga tinatapos na trabaho, pero so far, so good naman na ma-manage naman po along the way sa ministry. At sa trabaho, sa pamilya, ganun. Pagbabalance ng mga bagay-bagay. Yun. Actually, parang dalawa na rin pala ang guest ko rito kasi kung di nyo natatanong. Kwentuhan lang naman tayo. Ayun. Sige, kasi since mission ministry siya, at para paunang pa-enlightenment sa, ano ba yung mission ministry? Pero guess mo talaga ako, no? Hindi mo ako Parang. co-host, ha? Sa ngayon, sa Sa gabi ngayon. ito, ikaw ay guest. Hindi, Guest mag-usap co-host lang tayo. Guest na co-host pa yun. Kaya pala ganun, guest/co-host. Ano yung tanong mo sa kanya? Ayun nga, since mission ministry, tayo ngayon, so siguro, paano muna natin sa mga nanonood? Ano ba yung mission ministry? Kasi ako sa totoo lang, nung bago-bago pa lang akong na-involve sa mga ganito, pag sinabing mission ministry, ang niisip ko, yung mga foreigner na nasa jeep, nakasuit, humahayo, nangangatok sa mga pinto, yung gano'n, nasa kalye, namimigay ng mga So para ma-enlighten sila, ano yung mission ministry? Sa akin ba? Ako muna. Sige. Sa akin po, kasi since ako naman ay, gaya ng nabanggit ko before sa mga dati nating episodes, na-save ako sa campus. So for me, since product ako ng mission, alam ko beforehand, nung nag-join ako ng DCF, kung ano yung ibig sabihin ng mission. So pag sinabi nating mission, ikaw yung pinupuntahan, sinashare ng gospel, pwedeng one-on-one, pwedeng sa group, like let's say evangelism ng group evangelism, so nagmi-mission, nag-share ka ng gospel. And from there, tatanungin mo sila if they are willing to be involved more or to know more about Jesus, or if they are willing to be in a group or a small group para mas maunawaan pa talaga kung ano yung pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. So as for me, doon ako sa Campus Crusade for Christ. Pagkatapos kong tinanggap si Jesus sa buhay ko, through four spiritual laws, nagkaroon kami ng mga follow-up groups. So meron kaming mga lesson about Holy Spirit booklet, yung tinatawag namin. Sa third lesson na yun, para maunawaan namin kung ano yung banal na espiritu, paano kumikilos ang banal na espiritu. And then yung mga discipline, para din siyang roadmap. So doon tuturuan yung bagong
tumanggap kay Jesus kung paano siya mag-grow sa kanyang buhay spiritual sa pamagitan ng spiritual disciplines. Mabalik na naman tayo sa spiritual disciplines. So, yun po ang mission sa akin. So, at the same time, nung dumating ako ng DCF in 2013, year 2013, wala pang discipleship group nun. Tapos, parang sometime, kailan ka nag-start? Anong yung kinanoy-me? Anong year yun? 2015. So, nung time na yon na nag-start si Inang ng discipleship group, sabi ko, pwede naman pala mag-start. Kasi since hindi ko siya nakamulatan, kumbaga, nung nag-join ako ng DCF. So, for me, yun nga, definition pala ng mission is yung ikaw ang hakayo, ikaw ang pupunta doon sa tao para siya ay mimisyonin siya share ng gospel. At if the person is willing to commit sa Bible study or follow-up groups or discipleship groups, doon magko-continue ang pagbimission mo sa taong yun. Yun lang. Ikaw na, would you like Nung to add? kami, mga few years ago, siguro mga 20, kailan ba ako dumating dito? 2010 or, I think 2010 or 2011. Basta nung, meron kaming, ma-attend kasi ako ng, meron kaming inattenda na yung Kairos. And ang mission kasi was defined. Meron kasi tayong dalawang bahagi, yung mission and evangelism. Evangelism is sharing the gospel. Yung mission, i-define siya sa amin nun as, meron kasing, hindi lang siya basta sharing the gospel. Halimbawa, from one culture to another. Or from one group of people to another. Sabi nila, pag daw, kung halimbawa, ako sa kapwa ko, hindi pa daw mission yan. Yan. Sharing evangelism yan. Mission, kung you're immersing yourself to a different Yes, immersing, yes. Yan. Yan yung mas malalim na pagtanaw sa mission. Kung kaya nga tayo halimbawa pag gusto natin na magbukas ng So, let's say, iba kang different bansa, yes, o ibang lugar, kultura, ibang grupo, ibang set, ibang kultura. yun ang mission talaga. Yun ang mission. Yun ang natin sa mission. Sa atin dito sa church, ang mission sa atin is meron kasing bahagi yung mission natin, meron tayong outreach Then meron tayong evangelism. Under yun ang ating mission sa church. Maraming sa salamat. iglesia. Yung outreach, yun yung ginagawa natin, the outreach. Pag-reach out. Pag-reach out, di ba? Yun. Meron tayong mga medical mission, medical na tinatag, mga gano'n, di ba? Yun yung outreach. Tulad sa Polawa. Yan. Then, yung isang bahagi naman is yung gospel sharing. Ganyan ang mission natin dito sa UAE. sa church, this EMLIF. Sige, kay Ate Jane, since nabanggit mo kanina yung about campus ministry, gaano na ikaw katagal sa buhay pagmimisyon? Hindi lang kasama na to, yung taon mo dito sa DCF. At Kayo na po mag-calculate. Tinanggap ko si Jesus noong sometime in November 1998. So halos pero ka-birthday ko din. from the start, From the nagmimission start, ka na. from that time, nag-training kami. Nag-join ako ng mga trainings, leadership trainings every summer. Meron kaming mga outreach din. At the same time, evangelism. And then, pag sem break naman, di ba? Walang pahinga, no? Pag semestral break naman, meron din kaming leadership training sa Davao. So, ganun palagi ang naging So, every time na nagbe-break, nagkakaroon kami ng time na mag-mission naman sa isang community or sa isang barangay na malapit dun sa... Meron kaming camp kasi na pinupuntahan
every semestral break. So kung ano yung malapit na community dun sa camp na yun, dun kami, tinuturuan kaming mag-mission. And then after that, mag-share kami ng experience namin, kung paano yung pag-mission namin sa kanila. Yun talaga, syempre, ibang lugar yun eh. So hindi namin alam, kasi, di ba, minsan madaling mag-mission sa mga hindi mo kakilala. Kasi, ano eh, parang, bagong-bago Hindi sa ka kanila. Oh, hindi ka mahihiya. Parang, sige lang, go lang. Tapos bata ka pa. Maintindihan ng matatanda yan kasi alam nila na ganito yung ginagawa natin. Ganun. So, Ano yung motivation mo ba? I mean, dati pa ba? Kahit nung bata ka, From gusto the mo time na na yan? yung sinasay mo na na-save ka. bakit? Ano yung... kasi nung lumaki ako sa Catholic family talaga. So, yung aking laging kasama yung aking lola. So, yung sinasamahan ko yung lolo ko kapag madaling, di ba matatanda, nagsisimba ng madaling araw? Love na love ko yung lola ko. Sinasamahan ko siya ng madaling araw, papuntang church. Tapos, pag Sunday. And then, habang lumalaki ako, syempre, naghahanap ako ng meaning dun sa bakit ganito yung religion na to, ganyan. Hindi ko nakikitaan ng, alam mo yun, ng growth spiritually. So, nung first year college ako, doon talaga ako nag-seek sa Panginoon. Na, Lord, ano ba yung purpose ng buhay? Ganun. Doon nag-start, nung 1998. And then, doon kasi yung time na talagang yung family is dumadaan sa pagsubok. Yung parents ko, alam mo yun, financial, lahat-lahat. So, di ba pag teenager ka, tapos yun ang nararanasan mo, parang transition ng buhay mo, magka-college ka, tapos ganun pa nangyayari sa family mo. Tapos, nagtatanong ka kay Lord, ano pa ba ang meron sa buhay? Bakit ganito na lang ba, lagi bang kahirapan ganito? So, nagsik ako sa Panginoon, and then, yun nga, nagpray ako na, Lord, if you are true, totoo ka, magpakilala ka naman sa akin. Ganun. So, yun yung talagang Pakilala mo naman. in fairness naman, napakilala naman si Jesus. Kasi, may isa kaming, di ba sa Campus Crusade for Christ, meron kaming freshman kit na tinatawag. Ano yun? Envelope yun siya na color blue, na may mga design siya sa labas na nakalagay real connections. So, lahat ng mga freshmen, binibigyan nun. So, syempre, pag freshman ka, may Bible na doon na New Testament, merong mga booklet, may mga notebooks, pens, mga ganun, mga stationery. So, yun yung naka-inganyo sa akin. Ang cute naman yan. Sabi ko doon sa isang kaklase ko sa accounting. Sabi niya, mag-join ka sa doon sa group namin kasi merong missionary nagbigay nito sa amin. Sabi ko, sige nga, try ko nga. Siyempre, rebellious pa yung puso mo. Tapos, sabi ko, try ko nga. And then, nung nag-join ako dun sa group, siyempre, may freshman kit na ako. Tapos, tinanong ko siya. Marami akong tanong sa kanya. Siyempre, sabi ko, totoo ba yung mga sinasabi mo? Lalo na yung law 1 sa, first law, sa 4 spiritual laws na God loves you and has a wonderful plan for your life. First time ko pa lang siyang narinig. Wala sa Catholic naman, wala namang ganun, di ba? So, nun, sa pagtatanong ko sa kanya, dun ako naliwanagan. Doon ako nag-seek sa Panginoon, and then nagbasa na ng Bible hanggang sa nag-undergo na ng training, and yun. Kung bakit ko naman kasi tinatanong, hindi lahat ng mananampalataya, hindi lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Yesus ay mayroong puso para sa misyon. Kaya ako tinatanong, ano yung nag-motivate sa'yo? Ano yung naging... Kasi hindi naman lahat ng, di ba? Natin, hindi lahat ng mga Kristiyano, mananampalataya, ay kahit takot kang mag-share ng gospel lang yung iba. So, ano yung maaari pa na driving force? Or what drives you to do that? Or to do, to take another step pa beyond. Yun. Kasi nung ako'y ito kasing kagaya ko, naalala ko nung bata ako, high school ako, sinasama lang ako ni Masipag kasi yung pastor namin nung na Destino. Sinasama niya ako nung high school ako, doon, nagbukas kasi siya ng mission point, doon sa Calapan.
Nagbukas siya doon sa parang medyo malayo-layo na lugar. Tapos ako yung sinasama niya palagi. Syempre, wala naman akong malay na, ano. So, na-expose lang siguro. Nakita ko lang. Ganon siya. And nung, 'di ba, uso sa atin yung mga yung mga rally nung kabataan. Ako lang, hindi, yung rally yung Rally lang. hindi ka siguro sumasama. Yung mga junior sa Yemelif noon. Kasi nung doon kasi na-train din ako nung naman noon, yung sa bridge illustration pa nga yung ginagamit noon. Pero kumbaga, ito yung parang lang siya sa akin. Bahagi lang ng pagiging kabataan. Aktibo kasi ako noon. So, ganun lang. Bahagi lang siya. Pero hindi ko pa nakita yung talagang totoo na, yung totoong meaning. Yan. Tapos noon nga, isinasama ako. So, nakita ko kung napakasipag kasi yung pastor namin yun. Shout out kay Pastor Molina. So, yun. Sinasama niya ako noon, nung high school. And, sa akin yun? Natanim sa akin yan. Then, hindi naman, dito lang siya. Nag-flourish. Dito ko lang nung talagang maunawaan ko, nung talaga yung turning point ng spiritual life ko na dito. Doon ko nakita talaga yung... Doon ka natamnan dito. Nagyabong. At saka, hindi lang basta... Dito ko lang talaga naunawaan. Understanding talaga ng... Dito ko naunawaan. Pero may idea na ako noong bata ako kung paano siya. And dito, nung ma-attend nga ako, bago ako dito ng training. Mga training sa mission. And then yon, nakita ko yung dahil malalim, nakita ko yung sinapuso ko lang yung mandate ba? Sa ating mga yung mandate ng bilang mga mananampalataya. So, yun, parang mas gusto ko siya, yung discipleship, gusto ko siya, yung mag-mission, gusto kong ganun. Ganun na nangyari. So, yun nga, actually, yun nga, susunod ko saan tatanong, ano yung nagustuhan mo, o what do you love about sa ministry na to? Kasi sabi nga ni Inang, di naman lahat may ganyang puso. At the same time, may mga di naman ganong kadali ang ginagawa ninyo, di ba? Ano ba ginagawa namin? Yeah, so what do you love about yung sa ministry na to keep you going? Kasi bago sagutin yung question mo, naalala mo before nung hindi pa kayo nagsisimula nila Noemi, nagtanong ako sa'yo, Inang, wala ba kayong discipleship group dito? Kasi di ba prayer meeting lang yung gina-joinan tapos yung worship service. Tapos sabi niya, gusto ko na nga magsimula. Sabi niya, sige, nagjo-join pa nga ako doon kina Noemi, sa gilid lang ako nakikinig sa kanila, kina Julie, gano'n. Sabi ko, buti na lang may discipleship. Kasi sabi nung aking discipler before, kapag ang isang church daw na walang discipleship, sabi niya, it's not a church. Sabi niya gano'n. Which is yung talagang tumatak sa akin na parang, kasi mandate nga sa mga mananampalataya. When you become a Christian, when you become a believer, what's next? Anong susunod? Anong susunod na hakbang? Parang ganun. So, dun sa question mo, what do I love about being in this ministry? More on siguro, because we love God. Kasi kung hindi mo mahal si Lord, hindi mo naman kayang gawin yung mga bagay na to. Kasi gaya nga na sinabi mo, maraming challenges, hindi naman siya bed of roses eh. Marami kang kinakaharap na mga nandun ka sa mga sitwasyon minsan na napapaisip ka na ano bang dapat gawin dito? Kaya minsan nagtatanong tayo sa ating mga nakakatanda sa atin, mga may wisdom, mga wise people in the church na ano bang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Ganon. So, siguro talaga, yung sinasabi nga ni Inang, kung ano yung mandate. Kasi 'di ba nagkakasala ka kapag hindi mo ginagawa yung mga bagay na dapat mong ginagawa. Same way din sa mga bagay na hindi mo dapat ginagawa mo. So, yun lang kasi minsan kapag nararamdaman ko nang na-exhaust ako physically, binabalikan ko lang naman talaga yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus na you go, you make disciples. And then, yun lang talaga nagfu-fuel eh. Kasi kapag wala kang panghahawakan, mawawala lang siya eh. And then,
At the same time, meron din tayong mga kaibigan, mga nagsusupport, yung moral support kasi napaka-importante yan eh. Kasi kung wala kang moral support, halimbawa masipag ka nga, wala ka namang moral support sa mga ibang believers. Kung ikaw lang mag-isa, gawa ka ng gawa. Ikaw lang ang bida. Biglang na burn out ka, ikaw lang bida, ikaw lang si Jollibee, di ba? Hindi siya na kasi naranasan ko din naman kasi sa campus before, ganyan din kaming mga leaders. Naalala ko nga lagi si Inang kapag yung tinitipon niya yung mga leaders na kapag may gusto siyang i-call out. Naalala ko yung aking discipler na biglang nagpapatawag ng meeting, ganon. Guys, minsan, 3 campus kasi kami sa Jansen noon. So, guys, let's meet on Saturday, ganon. So, parang kinakabahan na kami, parang meron na namang lalo na pag busy. Alam mo yung, magaganon na yun na, don't we think we're being busybodies these days? Kaganon na yun. Tapos magbibigay na yan ng verse. Ganon. So, laging yung moral support, yung talagang napakahalaga nun sa isang nagbi-mission or nagdi-disciple kasi hindi lang siya dahil may knowledge ka, dahil you're may lakas ka o alam mo yung gagawin, pero talagang yung support is napaka-importante. Kaya kahit na gumagawa ka, masipag ka, kung alam mo yung ginagawa mo, may patutunguhan ba? May tama ba na ginagawa ko pa rin ito or hindi? Ganon. So, napaka-importante na may iba kang taong kinoconsult na at ibang point of view naman yung nakikita niya sa ginagawa mo. So, yun lang. Unang-una, yes, yung pagmamahal sa Panginoon dahil nga siya ang unang nagmahal sa atin. And then pangalawa, yung what kept me going until now is yung talagang yung mga taong sumusuporta sa yung morally, spiritually, yung mga taong kayang mag-correct sa'yo, magsabi Para mas lalo sa'yo. ka ma-improve, lumago, Oo, at hindi ka oo. ma-burn Minsan out. masakit. Kasi truth hurts naman, pero kailangan mong tanggapin in order for you to grow. Ganun lang. Ayun lang. alam mo yung iniisip ko kasi, di ba nga, sabi ko nga sa inyo, nung bago-bago pa, alam nyo, napakadami ko na-attenda na training. Kasama ko si Pastor Melvin, shout out ni Pastor Melvin. Kami lagi kami kasama nun, marami kaming na-attenda na trainings. Outside of DCF, pero ito, ecumenical naman to. So, about discipleship, about cross-cultural mission, about marami. And alam mo yung kapag hindi naman pwede na dito lang lahat, na ang dami kong alam, Hindi mo na-apply. kailangan mai-apply yan. Kasi what's the use of having those trainings? Kaya hindi mo na makontain. Gusto, kasi napakaganda. And nakita ko doon sa mga nakasama namin and doon sa mga yung commitment, and it's part my interest talaga yung lalo na yung cross-cultural mission, yung kung paano nila ginagawa yung immersion. Talaga doon na ako humanga ako. Yan. And nakita ko yung commitment ng lahat ng mga nagano na yun. So nung time mabuti na nga nung dumating dito si Pastor Vlad, sabi ko, Pastor Vlady. Hi, Pastor Vlady. Pastor Vlad. Nung tumating siya dito, tinanong ko talaga siya na ano po yung pwede kong gamitin na material. Kasi gusto kong i-disciple. Yun nga. Yung asawa mo. So yun. Binigyan niya ako. Meron siyang isang inana sa akin na material. Muta ko na. Ayun ba yung nakabalik na Hindi kami pa dito? navigator. Hindi pa kami nakakabalik dito. Hindi, siya pa lang yun. Shout out. So yun. Then sinasama nga niya yung sila actually nauna. Tapos inano ko yung navigator para sa nung nag-umpisa yung navigator from Campus Crusade. And then nung magawa na ni Pastor Vlad yung Manual. discipleship roadmap din. So yun. Gusto ko kasi na maibahagi talaga. Maibahagi talaga dun sa lahat yung
yung dapat nilang malaman, dapat nilang malaman. Kaya okay lang. At alam mo yon, yung creating an impact. Magandang yun. That's what I love about sa Yung iba mission. naman kasi, kontento na nako-contain nila yung information pero hindi naman na-apply. Ayun nga. Diba? Yun nga. Kaya naman si shoutout. Shout out. Yun, di ba? Shout out sa host. Pero yun. Anong talaga? pero Mayroon pero yan alam eh. nyo na exciting talaga siya. Alam mo, sa totoo lang, nung bago-bago nga ako, kasi parang 1 taon pa lang naman ako dito, na inelect nila akong sa mission. 1 taon ba? Finance nung una o pangalawang taon ko siguro. Nilak na ako sa mission. Hindi ko maintindihan kung bakit nilak. Ngayon tinanong, sabi sa akin ni Pastor, na siya ngayon, ni Pastor Ed, at saka ni Kuya, anong pangalan nito? Marlon. Hindi. Yung isa dati naming manunugtog. June. Si Kuya, sorry, pasensya na. Pero basta sinabi, sila kasing, sinabi kasi, Gitarista. Sinabi nila sa akin, alam mo, sister, ikaw talaga dapat yung, kagaya mo, bakit? Sabi, kagaya mo, yung dapat sa mission. Sabi, bakit? Sabi kong ganun. Kasi sabi niya, charismatic daw. Ayun. Yung ibig sabihin, kaya mong, sa mga, makipag-usap sa mga tao. Which is, hindi ko naman siya, hindi ko alam. Sa sarili mo. Hindi ko alam. So, isa yung pala na dahilan kung bakit, okay. So, Nakikita nila yung potential mo. siguro nakikita nila na Kasi you can get along with oo. Kasi yun Normal talaga, at kasama normal. yun sa pagbabago talaga na nangyari sa buhay ko. Kasi hindi naman talaga ako ganyan. Dahil ako ay walang pakialam. Totoo, wala akong pakialam. Kaya nga, iyan talaga, breakthrough talaga itong, this is isa sa mga Kailangan may set aside. biggest breakthrough sa buhay ko. Yung, yung wala kang pakialam sa mga tao sa paligid mo, at yung napakataray mo, na alam mo yun? Napaka-ano mo sa mga tao. Cum laude Tapos biglang, di ba? Namimili pa nga ako ng kaibigan Oo, namimili ako ng Napili mo ba ako pinakausap. Noon. Noon. Pero nung, Kaya kaya, siya noon. Friend kayo. Sorry. kaya talaga totoo, breakthrough yan. Breakthrough sa buhay ko. Ito, yung pagmimission. Yung pagiging bahagi ng mission. And then from then on, yan, hanggang ngayon. Tuloy-tuloy siya. And I've learned to love it. Yeah. Yan. It's been my You've way decided of long life. ago? Umaga yun na siya. Naging Pakialam na siya. meron na siya ngayon. Kasi dati wala siya pakialam. May care na siya. Yeah. Ayun. So, bilang mga, nasa mission, at the same time, mga magulang, paano nyo naman siya na-share yung kahalagahan ng meron kayo na sa ministry sa inyong mga anak? Bawa ikaw muna. Sa akin kasi nung bata pa siya, ang good thing lang kasi kay Ananya, nung kinder siya, yung school nila talaga is talagang nagtuturo ng, Grace Christian School sa Alliance Church siya na So, dun pa lang, nag-memory verse sila every day, meron silang ganon, and then, Bible-based talaga. So, talaga natuturuan sila sa school. And then, yung kanyang teacher ay kaibigan ng discipler ko, di ba? So, what a small world. So, yun, natuturuan sila doon. And then, nung pandemic, sa DCF, di ba, meron din online. So, doon din din siya, na naging interesado din siya. So, may idea na siya. And then, maliban doon, meron na rin siyang mga books. Before pa nung nagjo-join siya, nagbabasa na siya ng books. Kilala niya na sina Samson, sina David, sina Delilah. Adam, Delilah. Kilala na niya yan. So, meron siyang book, meron kasi akong biniling book na lahat ng story sa Bible nandun. Yung mga highlights, kumbaga. So ngayon naman, sa kanyang pagdadalaga, syempre, dahan-dahanin mo siya, tinatanong mo siya, naiintindihan mo ba yung gospel?
alam mo ba yung pagtanggap kay Jesus? Siyempre, naiintindihan niya, sabihin lang naman niyang yes eh. Pero siyempre, iba pa rin yung, siyempre, dapat makikita sa buhay niya. Ganyan bang dapat mag-behave ang isang Kristiyano? Ganyan bang attitude ang ano? So, nakokorek mo siya doon. Oo nga, no? Gaganon siya. So, doon siguro yun sa ugali, sa character, siguro doon, sa stage ng buhay niya, doon siya, kung mismo siya nako-call out kapag may mga ugali na hindi maayos na pinapakita. Ganon. Pero yung syempre, yung sa Bible, sa ngayon talaga, yun ang dapat tutukan. Kasi nga, di ba, lalo na't busy sa school. Sa ngayon, wala pa kasi kaming talagang time na yung nag-uusap tungkol sa bagay na yun sa Word of God. Which is dapat meron sa family. And next project. Yung next project. Hindi kailangan kasi yun eh. Sinang naman sa kanyang binata. Okay. Siguro, well, maliit pa kasi siya nung ako'y napunta dito eh. Pero ang isa lang sigurong pagpapasalamat ko at isang blessing, kasi yung pamilya talaga naman namin, diba, lumaki naman siya sa nanay ko. Sus ko, ang nanay, kinamulatan mo na nung bata ka pa eh. Gigisingin ka ng may bignan. Ay, bakit na kayo? Naunahan niya yung manok. Oo. 'Di ba yung mga ganon, bata ka pa. So, naman, yung family naman namin kasi doon, parang palagay ang loob ko. Kasi nga, sila ay mayroon mga relasyon sa Panginoon. So, ayun. Although, lalo na kapag ganitong kabataan, na mga ganyan, Sa panahon mga niya. nasa edad, although talagang andyan yung nag-explore sila. Pero kasi kapag naman mayroon kang nakatanim dyan, babalik at yun eh, nandun na yung, kumbaga, yung core nila, yon, babalikan lang nila yon. So, maaari na sila ay, yan, barkada. But, at the end of the day, pag, Kasi may naitanim na eh. Oo. Ganon. And, yun. Naman ako, panatag naman ako, na okay naman, maayos naman ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kasi 'di ba, pangit naman nagmi-mission, napaka-active tapos sariling family, 'di ba? Pamilya. Hindi na natin nasikaso. Ayun lang. Back to you. Shout out. Shout out, Dandan. Yung anak ko, hindi ko siya nakaka-video chat lately. Pero I'm Kasama happy kayo. na si Timothy ang favorite niyang. Wow. Si Timothy. Kahit Hindi niya alam kung bakit. Kasi wala siyang idea kay Timothy. Okay. Ayun. Paano nyo naman may kukumpara yung pagmi-mission noon versus ngayon na ayan, high-tech na tayo, mabilis na internet, social media, mga ganon. Ano yung naging niya? Mas maganda ba siya ngayon? Mas napadali ba siya? O mas effective ba siya kumpara noon? Paano yung naging niya? Ang alam mo, ayan, isang bagay ang tawag dito? Epekto, naging resulta ng pandemic ay yung na-realize natin, or at least ako, natutunan ko, na pwede naman eh, na parang sa trabaho, pwede ka pala magtrabaho sa bahay. Yun ang tutunan kayo ngayon. Oh, pwede. Literal. Pero alam mo, Di ba yan yun? pero alam nyo, kung inyo lang titingnan at inyo lang pag-aaralan, pwede nyo gamitin itong digital platform to share the gospel. Kung ano yung kaibahan niya noon, syempre mas mahirap noon. Kasi noon, you have to go house to house eh. Yung nare-reach mo, kung ano lang yung physical na. Yes, kung ano lang kaya mong abutin physically. 'Di ba? O kung ano lang yung... Pero, ngayon, pwede mo nang gamitin yung, aside from your
face to face. Pwede kang gumamit ng social media. Ngayon, paano ba 'yan? DCF Talks. Paano ba 'yan? Naranasan ko na mag-share ng gospel. Nakilala ko lang siya sa online. Hindi ko siya kilala na. Nauna kami magkakilala online. Sineran ko siya ng gospel, nag-ano ko sa kanya, nag-meet kami, Zoom, ganyan. And then I shared the gospel. Tumanggap siya, ganyan. That's it. Pwede natin gawin yun. Mas napapadali rin yung kanina nating pinag-usapan, yung pagbe-break yung sa culture. Pagpunta ng ibang bansa. So through social media, napapangunahan na siya. Napapadali rin, ano? Pwede kasi na mag-umpisa na kayong ganun eh. Kahit nga, sabi ko nga sa inyo eh, buti nga mababait yung mga Ano? Hindi, mukha naman siguro ako mabait dun sa sa profile, ganyan. Kasi alam mo yun, nakakausap mo sa Messenger, kahit hindi pa kayo nagkikita, 'di ba? And isang pamamaraan yun para maibahagi mo ang Panginoon, ng salita ng Diyos sa inyo. And then, to follow na yung face-to-face nyo. Di ba? Oo, totoo. To follow yun. Kaya lang, yun nga, it takes boldness. It takes courage para gawin mo yun. And yun ang kailangan sa isang misyon. Hindi dapat makapal yung mukha mo. In short. Di ba? Dapat makapal yung mukha mo. Hindi pwedeng hiya-hiya. Talagang may diin sa akin, ah. Oo. Kasi 'di ba? Yun lang naman lagi yung yun lang naman lagi yung sasabihin ng mananampalataya. Ikakatwiran sa iyo, hindi pa po ako equipped. Hindi ko po kaya, nahihiya po ako. Baka po ako. Baka tanungin ako. Ganito, ma-reject, 'di ba? Pero pag iyong pinag-aralan, lahat ng mga bagay na 'yan, lahat ng mga reservation na 'yan, and hesitations na 'yan, magiging patungkol lang lahat 'yan sa'yo. Ibig sabihin, sa sarili mo. 'Di ba? Patungkol 'yan, yung mga ito. Pero kapag ang inisip mo, pagka nasa mo talaga is maibahagi ang Panginoong Jesus, magiging confident ka kasi dala mo ang Panginoong Jesus. Hindi, kahit ano pang maging, i-reject ka man o hindi. Basta Alam mo, naibahagi backer mo mo ang Panginoon. si Jesus. Yes. And kaya mo yung gawin pwede mo yung gawin kahit sa digital platform. Kahit nasa bahay ka. Kahit nasa bahay ka, I'm telling you, you can do it. So, boldness. Baldness pa lang meron ako, eh. Tsaka kapal ng mukha, no? Naisingit mo pa yun, Oo, Ayun. kapal ang mukha. Meron ba kayong sa experience niyo sa pagmi-mission yung talagang tumatax na, ito naman si Kabayan, yung mga unforgettable moment niyo sa pagmi-mission, natarayan kayo o Yung mga natarayan, Na-offer hindi. yan. Para yata tayo sa Hindi. Yung mga natarayan, hindi ko siya... I mean yung unforgettable. Alam mo na. yung sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad nung kanyang sinend na dala-dalawa, pag nyo lang, Pagin nyo lang yung dust on your kapag hindi kayo Buti na lang pinatuloy, nasa di ba? desierto tayo, no? Just pag nyo lang. Pag nyo lang. Ibig sabihin nun, Wala na kayong responsibility. move on. Kung hindi sila tumanggap, okay. Kaya hindi ko siya, yung mga sinasabi mo, mga natarayan, Hindi hindi ko makamove siya. on. Wala. Oo, hindi ko, sa dami naman yan, iisipin ko ba ito nagtaray sa akin? So, Hindi. wala. Walang naman pinaka... alala, actually, yung Dahil yung hindi naman tara, yung challenge ba na ano kayo? Challenge? Wala naman. Ay, siguro yung mga Pinaka-news ano ko, lang. Yung mga, Isa. siguro sa pag-evangelism, siguro yung part na, dibawa, makausap ka ng, ano ba yun, nung minsan na pinahayo ko tong Jan ba yun? Jan, Yung merong ibang religion na... nagpunta kami Nagpag-debate. nagpunta kami dito sa mall. So nagdalawa-dalawa sila, tapos ako mag-isa. Tapos
saka sinet ko kasi meeting place natin dito sa may doon sa may metro doon sa nung ako yata yung huling bumalik. Pagbalik ko doon, May kausap ng hinihintay nila ako. okay. Dahil merong Ay, mga from other religion na nag-aano sa kanila. nagtatanong. Tinitest Pas din Jehovah sila. yata. Basta ibang religion na Jehovah nga yata yun. So, syempre, Bago pa so sila, pinakausap nila sa akin. Yan siguro yung mga church. Pero hindi talaga siya sa akin. Hindi ko Siguro siya dahil pinapatigil. ako personally, madami na rin kasi akong rejections in life. So parang, wala na lang. Kaya nga sabi ko kay Lord before, kaya pala pinaranas mo sa akin yung mga sangkatutak na rejection na yun Kasi mas marami pa palang rejection Doon na kayo dadating nakakasa. na kakaharapin na dapat ay masanay na ako, parang ganon. Kasi college, tama nga sinabi nila, kailangan makapal ang mukha. Kasi nung college kasi ako, meron akong humanities teacher. Catholic siya, pero napaka-cool na teacher. Sabi ko, ma'am, pwedeng mag-classroom evangelism? Sabi niya, sige lang. Siguro mga 40, 30 students sa loob, mga freshmen din. So, ayun, nag-classroom evangelism. So, siguro dun lang, ewan ko, dahil nga, di ba kapag napakainit mo pa kay Lord, di ba talagang sharing the gospel, with the power of the Holy Spirit and leaving the results to God, just share the gospel, ganon. Yun lang kasi nakakatatak sa isip mo Wala kang pakialam kung i-reject ka man, mag-yes man or mag-no. Kasi yun, nakafocus ka lang dun sa pag-share and whatever the result, let's leave it to God. Ganun lang. So, yun. Siguro ang isang magandang bahagi, kasi yun nga ulitin ko, may dalawang bahagi yan Mas malalim, mas mahirap kasi yung mission. Yung evangelism kasi, yung sharing the gospel, yun basta magtatanim ka lang, just share. Kung leave it up to the Lord kung ano man yung result. Mag-yes sila sa discipleship group Siya, or not. kung sila ay tumanggap sa kanya, hindi. Pero before you do that, kasi pinapanalangin mo naman yun And even bago ka nga humayo, pinapanalangin mo sa Panginoon na ilapit sa iyo yung ng iyong usap. Ngayon, doon sa bahagi ng mission, meron akong isang gusto na part na challenge siya, pero I love the challenge. I love the challenge. Yung Adventurer. halimbawa, yung magmi-mission ka, tapos ito nga part ng immersion, kaya gusto ko yung mga part na immersion na yun. Yung mga tipong yung mga ihahain sa'yo na food. Hindi mo yung masuka-suka ka sa food, Iba pero yung kailangan mo blood. kainin. May okra. Kasi nagmi-mission ka, mission hindi ka ka pwedeng mag-arte-arte. 'Di ba? Paano ka pa naging misyonero kung 'di ba mag-aarte-arte? Yun na yung So, mga extreme na kailangan mong kainin. 'Di ba kahit ganyan. Mag-mission ka sa mga Yun. Thai, takakain ka ng mga Oo, kasi exotic. hindi hindi mo pwedeng kung ikakatisod pa yan ng taong ng kasama mo, ng mission mo So kailangan mo, yun yung bahagi ng immersion. Yun yung siguro na magandang mga challenge sa akin na Naalala I'm ko, loving that. nandun kami sa Jophilia, may sinabihan kami ni Pastor, may pupunta sa mga 2 Koreanang matatanda. Wala naman kami Naalala ko yun. pansit canton sa katerang pansit canton. okay. Mga cowboy. So yun pala yun. Ngayon ko lang na-realize na. Oo, kasi kung nagmi-mission ka, tapos Kasi nakakaya mag-a-adjust pa sa iyo yung hindi siguro. Ikaw talaga yung Ganyan ang Cowboy dapat, kaya talagang cowboy. love na love ko si Oo, Apostol Pablo dahil on the go lagi yun. oo, tsaka siya talaga. Yung, So kung may mag-ain siya ang sa'yo okra, nag-a-adjust. kain lang. Kailangan ko kainin kahit masuka-suka ka. Di ba? Tapos titikman mo, ganyan. O pero hindi pa pwedeng Oo. outright na ayaw, hindi ako kumakain. Saka respeto Hindi din kasi yun ganon. talaga Di ba? Paano ka mag-mission kung doon pa lang? Ganon. I don't like. hindi ganon. Oo. Dandan It's, ikaw. but actually, yung mga ganyan, yan namang mga mission na ganyan talaga. Kaya May mga you have to trainings undergo training talaga. Mm. Hindi ka basta lang pumupunta. Hindi lang na- basta meron kang Kailangan mo puso na gusto mo. i-understand yung culture nila. Even the language Lalo na minsan kailangan mo. yung sa mas malalim na ng mission, yung lalo na yung cross-cultural. No.
Kailangan mo talagang Yung mga tribal may especially, training. no? So you're aiming for that, yung mga pagpunta sa ibang bansa talaga. Yeah. Kung ipapadala ka rin lang There's an naman. opportunity. Lagi nga akong, Yeah! why not? Sa bundok ng Rasal kayo. Sa ngayon ang target, Ras Al Khaimah. Ayan. Tapos, syempre, nandun na rin tayo. Ano yung, sige, yung difficulties na lang na common yung kinakaharap pag ikaw ay nasa ganitong ministry ng pagmimisyon? Dito, Sa setting ng... Hindi, sa buhay pagmimisyon, in general siguro. Kasi ang share lang naman natin yung present yung sa Dubai na setting na Siguro yung for me sa yung sa trabaho. Kasi yung iba talagang yung sa off, sa yung pagod, especially kung napaka-physical ng trabaho nila. Syempre kailangan mo makiramdam kung okay ba sila. Kasi minsan talagang nakikita mo na antok-antok na ganyan. So, kailangan mo silang, you will have to find a way kung paano maging interesting yung pag-uusap ninyo. And then, yun, talaga, be sensitive sa mga, nila. Siguro ang challenge, sa akin ngayon, kasi ibang, medyo, iba-iba na dahil naging pastor na nga ang inyong lingkod, Pero, siguro ang challenge sa akin ngayon, yun nga, bukod sa meron akong full-time na trabaho, hindi mo naman siya pwedeng, halimbawa mag-open ka ng mission dito sa lugar na to, hindi pwede na lipat ako doon. Ng trabaho. Diba? Dahil na andito yung work ko. But kung ano yung pwede mong gawin, kailangan mong gawin. Sa time na meron ka. Sa time na. Plus, yun nga, wala naman akong sasakyan. At least siya. Mag-shoutout ba Shout tayo? out sa akin. Yan. Actually, may yun gusto ang dyan, pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil maraming mga nagprepresenta na maging driver, na nagpapagamit ng mga sasakyan. And dyan, maraming salamat sa inyo lahat. You know who you are? Oh. Yes. At yun, isang, kasi kita mo naman, inisip ko, magdadriving ako, yung kagaya niya, namamaga ngayon yung aking kamay. Di ba? May doon ka pa sa gitna. Di ba? Paano? Mark, shout Hahawak ka sa manibela, nakaganto, kasi hindi mo ma-event. Patwi thumbs. So, yun yung mga challenges na pilit na, Paano di ba? mag-U-turn Kailangan, yun? Ang hirap. Parang- nakaganyan ka sa manibela. U-turn. Dahil hindi mo ma-event. Pero, yun nga, yun yung mga, ngayon yung mga major na challenges sa akin. Physical talaga. Oo, physical, and yun nga, mga bahaging yun. At yun, salamat doon sa mga sumasama sa akin. Kasi, marami pa napakaraming pwedeng abutin dito sa Tsaka yung pagmimission sa Pinas, talagang iba kumpara sa pagmimission dito, no? Oo. Lalo, wala naman tayo sa Christian country. Iba talaga. Maging careful din. Tsaka yun nga, hindi naman tayo full-time work, full-time sa trabaho. Oo. Hindi naman tayo, Yung fixed na. Worker. Ganun lang hindi kasimple pala pumunta kami. sa ano. Ikaw ba? Full-time. Full-time din. Full time. Yun siguro yung challenge sa pag-mission. Physical. Pondo, pwede rin. Ewan ko dito sa inyo kung hindi naman siguro problema ang pondo, no? Hindi naman siya. Oo. So, yun usually. So, pagka meron kang financial support kasi, anywhere, pwede kang makapunta. Meron, kasi sa mga mission, kasi sa ating, sa kabuuan naman ng iglesia, meron kasing mga tao na hindi naman talaga sila andun sila sa bahagi sila ng misyon, pero andun sila sa sender part. Hindi sila yung support sila yung sa mga nagsusupport sa missionaries. kasi nga sa iba-ibang kadahilanan maaaring hindi sila makakapunta, pero sila yung nagsusupport. Yun yung So, sender gift nila. yun. Pero sa kabuuan, Spiritual sa larger picture, andun sila sa ministry ng mission. Kanya-kanyang ano rin talaga. Yes. Part. O gaya nyo, halimbawa, kung ako yung pinagdadrive nyo, o halimbawa, ganyan. Yung iba naman magbibigay ng sasakyan. So kanya-kanyang part yan. Yes.
Yung bahagi Kasi yun ng nakakagaan larger, talaga siya sa Oo. mission. mission ministry. Nakakagaan Tsaka siya. makakaramdam kayo na talagang meron kayong naka-backup sa Kasi inyo, na- di Yung ba? support talaga na Hindi kayo may exhaust. So, Kailangan mo talaga yan ng ng para Kaya nga ni Apostol Pablo, hindi naman maski yung nakikita nyo na sa mga ibang mga church na mga talagang missionaries, meron talaga nagsesend sa kanila. At ano yan, May mga yung mga sponsored, pumupunta sa ano, mga ibang countries. mga sa mga liblib na lugar. At yung mga missionary, mga Mormons. nakanip Meron, kayo. ano May yan, fund talaga May- sila may pondo yan. for mission. At mayroong nagsesend sa kanila. Eh tayo naman kasi, wala naman kasi tayo na ito talaga lang mission. Minsan nga, meron tayong Ano? basta. Eh, paki ano. Di bang anyway. Ayun. Ano naman na para sa inyo, yung let's say simplest and effective way sa pag-evangelize? 'Di ba meron kasi mga ginagamit na 4SL. Ah, mga you ganun. mean Para Material. material. kasi yung tulad nga ng nabanggit kanina, iba hindi ako equipped, ganito ganyan. Kasi iba yung bahagi ng kaisipan. evangelism yan sa pag-share ng Ah. gospel. Okay. Banggit ko nga kanina nung bata, ang una ko talaga natutunan yung bridge illustration. Alam niyo yun? Bridge illustration. And yun ang tinuturo sa amin nung kami. Na dati tayo ay may direktang relasyon sa Panginoon. Yan. Pero dahil sa kasalanan. So, ang magiging Bridge, tulay, ang bridge ating Panginoong Jesus. Bridge illustration, meron tayong Hidden, diba? Romance Road. Yan. Romance Road, mga yan. Roma lang. Yes, mga Roman. Totoo. Oo. Isa din Verses siya sa Roma. mga, ginagamit. Romance verses, and then we have the four spiritual laws. Meron din tayo na one verse evangelism, which is yung John 3:16. Meron din tayong yung sa evangelism explosion, meron tayong meron tayong diagnostic questions. Ganyan. Marami yan. Itinuturo yan sa Ngayon, kung itatanong mo sa akin kung ano yung Simplest and effective. simple, kasi yan depende sa sitwasyon mo depende sa kausap mo. Siguro ang pinakang safest 4SL, dahil yan din sinasuggest ko, pinatuturo ko sa iba. 4SL. By the way, itong ito tinatawag natin ng mga default gospel script. Default gospel scripts. But it doesn't necessarily mean na tuwing meron kang i-sharean ka, yan lang lagi. No. Hindi. Kasi yun nga, di ba? Yung iba kasi nahihiya. Kaya sasabihin nyo, hindi ako equipped. Hindi ko alam yung 4SL na yan. Hindi. Yan ang baka napapagkamalian ng mga iba. Kaya dapat maano rin talaga siya. Hindi. Pag sinabi nating default, yun lamang yung iyong Hindi nila fault yun. yun lamang yung iyong babalikan. Yun lamang yung iyong pupuntahan just in case. Mawala ka dun sa Default. sa trail ng usapan. Di ba kapag ikaw ay, kahit sa computer yata, di ba may May ganun? mga Pag default. default, Default, babalik ka dun sa, default settings. yes, Mga ganun. babalik ka sa original na Iyan yun. Sa mga gospel scripts yan. Na kaya nga naman, kapag ikaw ay nagte-training, lahat yan dapat alam mo, para anytime, kahit saan ka man pumunta, kahit alin dyan, pwede ka mamili, depende sa kausap mo. Mili kayo sa default. Si Ate Jane, may gusto kang idagdag? Hindi, same din kay Inang, yung sinabi niya. Yun yung mga materials ever since na mga ginagamit na naabutan ko din nung college ako. Yun, hanggang sa ngayon. Pero nung time ko kasi parang EE talaga yung kasabayan namin. 4SL kasi matagal na din ginagamit. Pero nung nasa college ako, alam ko sa church, yun ang inaano nila, yung EE. Kasi nga, yung iba, diba, pag traditional na ayaw namin ng fourth spiritual laws, ito yung nire-recommend ng church, EE gagamitin natin, ganun. So may mga ganun. Mas comfortable sila gamitin yun. Kayo ba meron din kayo yung parang, halimbawa, uuwi na lang kayo from work, kukumute kayo, meron ba kayo yung mga parang nagpe-pray kayo na sino po kaya Lord yung pwede ko ma-sharean, ganito ganyan?
Yun na simple as yung simpleng pauwi ka na, kahit pagod ka na. May mga ganun kayo. Minsan, Sasakyan. minsan nga, alam mo, nakakatulog ako sa ano. Oo, Sa nakakatulog metro. ako. Minsan pagod ka na. Anyway, 3 times week Siguro na sa nakapasok ano, eh. yung sa plane, no, inang. Yun yung pinaka-ano Tanda talaga. ko rin Oo, si yun, Pastor yun. Aslan, Plane. nagbanggit Sa rin yan plane, before. oo. Plane talaga Pagkapauwi, yung pag nagbabakasyon, opportunity, oo. Yun ang madalas Mm-mm. na nakakausap. Pero yung, minsan yung sa metro, or kadalasan, talaga nakakatulog ako dyan. Metro Sa amoy kasi. ba? Hindi. Nahihilo ka? Hindi. Pag pagod Pagod. ka, nakakatulog ako dyan. But anyway, kung meron kang makakausap na, may nakakausap ka, then take mo yung opportunity na yun. Halimbawa, sa metro, ganyan. Oo. Pero kung- Malalaman mo naman yun. Kasi dagdagan na rin yun, di ba? Baka kainisip rin kasi ng karamihan Sa na pag church nagmimisyon ka, ikaw lang hahayo. Parang nawawala ng yung Teka, simpleng... Nagkaroon nga ako ng experience sa bus. Sa bus naman. Alam nyo, pasensya na. Talaga ang aking Ano yan? Download utak, yung memory, yung mga pangalan, alam nyo na. Hindi yung, pero yung si girl and Si girl, Si girl, di ba? Sige. Si girl sa bus ko lang siya pero sumama na sa akin Sa doon sa bahay. bahay. Sa bus lang kami nagkakilala. Doon ko lang siya na-sharean. And then, ayun, sumama sa bahay, di Tapos ba? kasama niya pa kapatid niya. Nakasama ko na siya sa bahay nung tumiran doon sa amin. Tapos yung kapatid niya, oo, ganon. Pero yung mga ganon, sa ano ko lang sila, hindi Nalala ko tuloy si Mrs., si kapatid na Noemi. Meron din kasi siya mga di siyempre nasa sales. Di meron siya Very mga kasalubong. Meron na rin siya mga part sa buhay niya na ultimo null card bibigyan niya tapos i-invite niya. Yung mga simple ganon. Ngingitian. Ito lang ngiti. Hindi pala niya kilala. Tapos ngingiti din sa kanya. Talaga Na-realize nandito ko, si Noemi eh. oo, dapat kayo lang si Noemi nag-uusap pala tatlo eh. dito. Dapat, Para tuloy na hot seat ka, no? Oo, masarap manood. Never back to you. So nakakatuwa lang, 'di ba? Talagang andun dapat kasi yung puso eh. kasi ano kasi siya, pag lifestyle mo siya, kahit nasaan ka talaga. Tsaka nag-invite siya kahit ibang lahi. Mostly Nepali na invite siya sa church. Although isang beses lang pero at least andun yung Naging mga ano niya effort. na eh. Oo. Natural na sa kanya. Nahiya tuloy ako bigla. Hindi ko na Teka lang, Invite meron ko ba si my friend yung sa baba, yung sa yung binibila nating momos? Oo nga, invite mo. busy sa phone yun eh. Ano? Tsaka introvert ako. Ayun. Baka meron po tayong mga shoutout Meron o po ba tanong tayong mga bago shoutout tayo or magpatuloy. questions? Walang questions? Ayun. Wala silang question kasi marami Ay, dyan. wow. May na-reach tayo. Breaking the barrier tayo ngayon, ha? Bakit? Okay. Hello po sa ating mga online viewers kay Pastor Brian Chester watching from Philippines. Hello po, shout out po, Pastor Yo. Bry. Kay Sister Rachel Ann Castro. Yun, no? Kay Ganda Pastora yan. Vanji. Ayun, Hello syempre. po, Pastora. Kay William Manalang. Kay Sister Noemi Desacola. Oh. Ayun, dapat nandito si Noemi eh. Kaya nga, dapat Kaya pala nga si eh. Noemi. Susunod nga ha. Si Madam Eileen watching from Flat 103, Horir. Ayan. Ilang ba? Yun lang ba? Ayun. So as of now, wala pa tayong tanong. Wala pa Alam mo kung question? bakit? Hmm. Sasabihin ko sa'yo yung bakit. Alam mo, alam mo yun kasi yan, yung trabaho namin doon sa office, ang trabaho ko talaga nasa data insights and analytics. So titingnan mo yung mga demographics, titingnan mo yung lahat sa mga engagement ng mga tao. Kasi yung mission, kahit sa loob ng iglesia, tingnan mo kung sino yung pumupunta para sa mission. At sino yung kung sino yung maraming sinasabi, kung aling bahagi ng iglesia ang maraming sinasabi, yung maraming gustong sumali, makisawsaw, makisali. Ikinervyos. Sa mission, wala kang maano dyan.
Tingnan mo sa finance. Alam mo kung bakit? Alam mo bakit ko naman Maraming Hindi, nasasabi. Real talk to Ah, real talk to kasi dito sa DCF naging finance chairman ako ng ilang panahon, di ba? So pagka diyan maraming say ang mga tao, mga Daming miyembro, comments and suggestions. pati mga miyembro. Pero there was a time also na parehas, hawak ko ang finance at saka mission for years also. Pero makikita mo yung difference. So, then, nung time na I needed to choose, alin yung mas gusto kong hawakan, ay mas gusto ko yung mission. Inyo na yung finance. Pero yung, makikita mo yung mission, wala man makikialam sa'yo eh. Baka kasi maturo mo pa sila eh. Sila pahayo. Totoo. Real talk yun. Walang masyadong, kaya tinama mamaya, wala ba magtatanong sa'yo eh. magtanong daw kayo. May magtatanong pa sa'yo. Di ba? Totoo yun. Real talk yun. At shout out sa lahat. Damay-damay na to. Dami-dami na to. Hindi, pero yun Yes. yun ang katotohanan. Yun naman ang real talk naman talaga. Hindi naman talaga madi-deny yun. Yung ganong Kasi yung bagay. iba, aminin natin, di ba? Naging komportable na lang siyempre. Attend ka ng PM, attend ka ng fellowship, attend ka ng Sunday. Ayun na yun eh. Pero sabihin na mag-reach out. Pero in fairness naman sa mga nagjo-join na mga J-group members, kapag meron tayong schedule ng outreach ba hindi, pag-share ng gospel sa park, may mga pumupunta naman. At yung iba, yung iba mga second timer, third timer, may iba mga first timer, yun yung mga kinakabahan. Pero nakakatuwa yung yung Walang mga dating two-timer. kinakabahan, ngayon hindi na sila kinakabahan, confident na silang mag-share, di ba Mark? Yung umpisa lang talaga yung nakakakaba. Pero yun nakakatuwa yung mga nagjo-join talaga. So, meron ba tayong mga programa na pwede nating sa kanila to improve yan? Alam ko sa April 6 yata na naman. No? Actually, April 6 yung kaso magbabakasyon kasi yung lingkod eh. So any hindi ko program, pwedeng let's say, eh. na sa tingin na mapapa-improve or ma-engage yung, paano kasi yung, para mahikayat din yung iba. May mga ganun ba na? sa ngayon kasi may mga nag-desire, may mga nagtatanong na gusto nilang magkaroon ng J-group. So ngayon yun lang in a way na mag-encourage kasi may mga gumraduate na sa mga students ni Inang na pwedeng humawak ng J-group. So, may kinausap na ako sa iba sa kanila. So, for me, yun muna yung nagagawa ko na para madagdagan yung program. Pero yung sa pagdating sa kasi sa training, nung nakaraan yung sa 4SL, kasi inline naman yun sa pag-share ng gospel dun sa park. Pero wala talaga tayo. Kung titingnan mo sa calendar, punong-puno ng activities. Minsan nga, ang hirap sumingit. Ang hirap sumingit ng training eh. Kasi minsan, may gawain na ganito, may gawain na ganito. Sa atin naman, pag-share ng gospel, nagagawa lang natin siya pag malamig ang panahon. So, lalo ngayong April, alam ko medyo mainit-init na rin. Umiinit na kasi. Pinakang mainam na siguro talaga. Para sa akin yung the best na kailangang hindi napuputol, hindi nawawala is yung talagang discipleship, yung IDJ. Na yun. Kasi kung yan lang ay naayos na isasagawa at natututukan, konti-konti na lang yung iba pang training na kailangan nyo. Kasi naandyan na lahat May yan. material na kasi. Tsaka talaga mas maintindihan nila kung ano yung mission na pinapasok nila. Naandyan na lahat yan. Matututunan mo na lahat dun sa Oo. discipleship. So, hindi lang basta hindi lang basta sharing the gospel. Hindi na rin magiging mahirap Talagang making pag-invite. disciples Oo. yan. Yun siya pagka if you take discipleship by heart, magiging lifestyle mo siya. And pag naging lifestyle mo siya, hindi mahirapan pati, kung lahat ng miyembro ng church disciples Yes. Disciples for seasons. Shout out. Kung lahat ay disciples,
Di ba? Disciples for right reasons. Yes. What a wonderful world. Di ba? What a wonderful world Yan nga ang naging It's problema ni Rick Warren, diba? Sobrang dami ng tao. Kaya kailangan niya ng small group. Kasi hindi niya na ma-handle yung daming tao. Paano magagawin ng pagbaraming tao? Yun nga, kailangan mong small group para mas mag-grow sila, matutukan yung bawat miyembro. Manunurture sila sa kanilang Christian life. Yun yung purpose ng mga small groups. Siguro kaibahan lang dito no sa atin dito kaysa sa Pilipinas. Dito kasi limited yung pwede mong gawing programa, yung mga actually yung mga outreach sa Pilipinas nagagawa natin yung ganyan Dati dito mahabang nagagawa oras. natin sa Polo. Pero alam niyo bahagi talaga yun ng na mission. Kung mayroon lang sana tayo mga hospital, Kahit Linis Kalye. ministry, o Linis ng Yung magbibigay ng food beach, ba? yung mga ganon. Mm. Pero limited nga yung kaya natin dito dahil syempre sa lugar na ating kinaroroonan. Pero sa Pilipinas, maraming pwede tayong gawin na programa. So dito, dun sa Very konti limited. na pwede nating gawin, with that limited na activity na pwede, i-maximize na natin. 'Di ba? Kaso kukunti na nga lang yung pwede natin gawin, hindi pa natin ginagawa. Mahirap. Yeah. Okay. Mag-schedule tayo halimbawa, hindi natin gagawin. Paano 'yun? Oh. Tapos mag-ano ka ng IDJ, halimbawa, J group, mag-schedule ka ng ganito. Sa una Hindi, lang, hindi. tapos wala na. Walang follow through. Wala follow. So, wala. Kapag ka Di gano'n, shoutout sa akin yan, ha? Sa akin na naman. kanina ba ako nakatingin? Pero pagka ganun kasi, malayo tayo sa success ng Wala tayong sumakses. Oh, malayo tayong sumakses kapag ka hindi tayo if you do not put yun into heart talaga Ayan. discipleship. Yan, salamat. Meron pa ba? Wala na akong tanong eh. May tanong Tanong? daw? Ay, kay Mark Ayan. may sinusulat yata si Mark. Ayan, Dave Pasuyo. Ito po. Tanong from Madam Eileen. Kailangan pa bang emisyon? Parang dito pa lang sa tanong, may taas na ng boses agad. Eh. Binabasa mo pa lang Ano yun. nga? Sige, Basahin sige, mo nga apply sa mo yung tono- boses sa niya. tono nga ni Madam. Sige nga. Kailangan pa bang emisyon na hindi natin nakakasama ng matagal? Oo nga naman. If yes, ano po ang pamamaraan na inyong ginagawa? Anuhin natin yung pag sinabi mong mission. Anong klaseng kasi? Oo. Sa atin, sa church, kasi kanina nung i-define ko yung mission, mas malawak na definition ng mission is from here, aabutin mo yung ibang kultura. Ngayon, itong sa kay Madam kasi, Siguro dito kasi mga sa atin, bisita. sa Yemlip, no, sa church, bahagi ng mission ministry yung pagdadalaw, pagpa-follow up. Yun nga yun. Yan. So, Lalo sa mga PM na doon lang nami-meet sa church, hindi naman. Pero, so that is part and parcel of the ministry, mission ministry sa church. So, bagay yun. So, kung hindi mo nagagawa yung mga bagay na yon, halimbawa, hindi ka nakakapag-follow up, Hindi ka nagtatawag, hindi ka hindi mo nagme-message. nadadalaw, hindi ka nagdadalaw. Wala ka number ng Meron tao. kang, may isang bahagi ng ministry na nagfe-fail ka. Ganon yun. at saka kung bibigay yung mga manggagawa, yan, katulad namin ni Naim, hindi kayo kakasal. Naisingit ka lang. Ano daw? Kung bumigay sa So, mga may ganon, binisyon ka. Lagi teka, production teka, ng teka, binisyon. Ano? Ulit? kung bumigay ang mga manggagawa, yan, katulad din Kaka-follow yan. up. Wala akong Hindi pa ako papakasalan. magagawa nun. Gumagawa ka na, no? Ang gumagawa na. Pero mission, oo. Sa mission Oo, siya, sa no? mission na Oo. ako nun, oo.
Siguro hindi naman necessarily kailangan nandun ka pero yung puso mo. Ganun, Ka di ba? tumigil. Pero kailangan yun eh. Kasi, So, paano nyo daw pati yung pamamaraan? Siguro nangingi din siya ng advice. ano pa yung tanong niya? Paano yung pamamaraan na gagawin para maituloy kung yes, na dapat ituloy? Abay, huwag kang Huwag titigil. titigil whether may response or wala. Ibababa yung kilay na. Huwag kang titigil. Gaya na nga rin ang nasabi mo. Nasabi mo, isang example na nga yan. Yes. Si Noemi ba naman? Wala lang si Noemi Wala dito na si eh. Pero, Susunod nga. Di ba? kahit tinan nyo isang quality na dapat, isang karakter dapat ng nasa misyon, makulit. Mm-mm. Saan? Totoo. Ganun Makulit, si Mark eh. persistent. Si Mark Si Mark? makulit. Ibig sabihin, persistent, totoo. Kasi, Hindi mo sila titigilan. tumitigil. If you, kahit siguro, Kahit maiinis na sila sa'yo. kahit hindi ka nga ramdam mo nagre-reply, na- tanong mo nga si Noemi, ilang beses hindi man yung nagre-reply sa akin. Only to find out Tigas na, ulo niya, ano? Hindi. Hindi. Kasi pala, kayo pala nun eh. Meant to Hindi. destiny. Ha? Destiny. Hindi. Basta. Naging love story. Love story. Basta, ibig sabihin yung kagaya nung kay Noemi, lalo na, ito sa kay, mapunta tayo doon sa experience ng kay Noemi, sa inyo. Ito kasi sa akin, alam mo ba si Noemi, palagi ko siyang mini-message, hindi naman siya nagre-reply. Wala kasi sila nung hiwalay sila. Pero, okay, isang gabi, nakahiga ako, the Lord just impressed upon me, upon my heart, i-message mo si ganito. Message mo si Noemi. Isang nakahiga ako nun eh. Out of the blue. Oo, na ako, message mo, and the Lord will impress upon you talaga yan. So, nag-message ako sa kanya. Pag message ko sa kanya, nagre-reply, nakita ko nagre-reply. So, hindi ko naiintindihan. So, if the Lord impresses upon your heart na gawin mo. Huwag mong ipagpaliban. Yan, Tylin na. May nag-impress mo. Ha? May na-impress ba? Meron. Be sensitive. Yan ang kailangan nyo. Be sensitive. Na-impress tapos hindi mo na pinapansin. Be sensitive sa ng Panginoon. Sa tawag. Oo, sa kung ano pinapagawa ng Panginoon. Pero totoo yun. And Minsan di ba? may Doon yung sumasabi. nag-start lang. And then tuloy-tuloy na siya. Speaking of Empress and kakulitan, shoutout kay Kuya Oliver, nakita namin siya ni Noemi. Ito si Noemi yung nakakita sa kanya. So, sabi sa niya, Barsha na siya eh. Alkyl? Sa Albarsha siya ang alam Sabi ko. niya Alkyl eh. Baka lumipat na siya. Nagatid yata siya ng business. Anyways, hopefully makasama ka namin tulad ng Oo, sinabi. makalala. Sabi niya kasi, one of these days eh. One of these nag-comment Sundays. ako sa kanya eh. Sabi niya. Basta, hi Oliver. Hi, Kuya Oliver. Okay. Maski, di ba meron din kaming, ni Pastor Melvin dati nun eh. Nung time na nag-exit siya, ito isa pa nang ginawa namin eh. Nung time na nasa exit siya sabi 4 to 5 days, naging 45 days. 42 days. Tumambay na siya doon. Alam mo yung gawa niya? Nagbibigay siya sa akin ng number na kung sino yung Bumabalik sa bumabalik Dubai. dito. Tawagan mo. Tawagan niya sa akin. So, ilan niya, marami. Si Jane, kasama Ay, yun doon sa isa tinawagan pa ko. doon. Si Jane. Uso pa na ng kish. Oo, noon. 10 Yung days mga na ganon, importante yun. Merong nagfa-follow up. At ang nagfa-follow up, dapat hindi isang beses lang. Ikaw ba? Ilang beses bago ka Naka-prayer meeting? Oo. Ang tagal-tagal din. Oo. Yung Hindi nga, siya, hindi hindi yun. Hindi naman siya yung ako pag-invite ko sa kanya, agad siya pumunta. Hindi. Hindi naman. Hindi. Tapos doon ko na lang nalaman na magkapatid sila ni Rilen kasi kami ni Rilen magkasama kami sa exit. Galing ano? Ganun. Kailangan mo talagang Tapos kita mo, tumatawag na naman siya. Tapos biglang, mag-church ka. Kasi prayer meeting pa lang ako nung nag-attend eh. Oh, di ba? Noong 2013. Sabi ko, ba't niyo ako nililipat sa Satwa? Hindi na ako ng Satwa eh. Kasi Oo. malapit daw ako doon.
Sabi ko, ayaw na nila ako sa board lumay. Oo. Meron pang mga ilan na naging, rin. Nakakasabayan. Oo, si Joyce, kailan, Joyce, for good na oo. siya. So yan, Ate Aileen, ha? So, ano lang yon? Kung ikaw ay kasama sa follow-up, Check aba, up. Huwag ano lang, tumigil. huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Tandaan mo, I care. Yan, maganda pangalan. And maging sa mga, Marami sa mga members natin na ganyan. maraming mga members natin na they can Ganyan din. attest to that. Yeah. Merong mga, alam niyo yung mga may pinagdadaanan na, Hindi alam mo mo yung napapakita. matagal mo siyang hindi nakikita. Pero ikaw, kasi meron ako mga experience na gano'n, pero hindi ko tinitigilan. Yun. Oh, balik. Ito yung panahon na nasa mission ako. Tapos yun, ano mo na lang. Kasi pagka naman ginagawa mo yun, you have to pray for these people din. Pray for these people. So nawa, may napulot kang magandang aral. Magandang aral talaga. Oh, magandang aral ba yung madam? Nasagot sana yung tanong mo. So, ibig sabihin, wag May kang follow-up question titigil. ba? Ito. Ba? Unahin ko na muna to. Shoutout kay Pastor Chester. So sabi po ni Pastor Chester, we must be intentional in disciple making. Salamat po. And then shoutout din kay Pastora Vanji. God bless Mission Ministries. And then ito, bago to sa ating online viewers. Kevin Jan Reyes Sanchez. ito, puro kay madam to. Mukhang mapapasama na ng mission to. Follow-up question from Madam Aileen. Paano niyo po na-encourage ang mga miyembro mapasali sa isang small group? O yeah, paano Ayun. yun daw na-encourage? Yun nga, di ba every Sunday naman ina-announce yun? And then, pag may lumalapit, and then kapag meron kang, halimbawa, mga group of, halimbawa sa kababaihan, ganon, kakausapin mo sila isa-isa. Are you willing to commit? Kasi pag ayaw mag-commit, hindi mo naman pipilitin eh. Kaya tatanungin mo muna sila, willing ba sila mag-commit? If they are willing to commit, ito yung magiging group nila, ito yung mga kasama nila, and then ito yung magiging schedule. So, doon talaga mag-start sa commitment. Kasi pag sinabing, wala akong time, hindi talaga yun mag-workout. Kasi doon, sa umpisa pa lang pag ayaw nila, hindi mo pwedeng sila mismo yung magsasabi na pwede sila. Kasi mahirap yung nakaumpisa sila and then biglang, ay, hindi ko pala kaya. Hindi ko pala kayang makipag-meet regularly sa isang discipleship group. Kasi, halimbawa, kung lalo na ang kanilang trabaho ay, alam mo yun, hindi gaya ng iba na, let's say, 8 to 6, 8 to 5, halimbawa, iba yung off nila. So, very challenging. Yun yung isa sa mga nakikita kong ano. Of course, may paraan naman doon. Kasi, kung fix yung kanilang day na off, pwede yun. Pero yung iba-iba kasi na nalipat-lipat, hindi fix sa isang buwan, yun ang medyo challenging talaga na group. Pero yun nga, yung paraan is talagang kakausapin mo sila isa-isa. And then, tatanungin mo, ito yung makakasama mo, may iba, o sige, gusto na makasama. May iba na, pwedeng wag lang sa group na to, may mga ganun. Kasi syempre, personal preference naman din yun ng mga tao. Eh. Yun lang, nakausap talaga isa-isa. At saka hindi Personal. lang yung maging yung leader Leader mismo. na Yung tama, commitment. totoo yung sinasabi ni, totoo yung, Pastor Bri, totoo yung sinabi niya, you have to be intentional sa iyong Pag-disciple. disciple. Kahit yung ikaw, leader, you have to be. Kailangan mo iparamdam sa Bago ka makakuha ng commitment do sa mga miyembro, ikaw Ikaw muna. muna. Oo. commitment. Totoo. So, ayun, paano mo i-encourage sila? Siguro, yung munang isa-isa mo talaga, totoo naman yun, isa-isa mo silang kakausapin. And then, kung ikaw halimbawa, yung maglilid, pag kinausap mo sila, bigyan mo na sila ng idea kung ano yung Kakaharapin nila. yes. Bigyan mo sila ng idea na you have, kung marami kang, if you want to grow in your relationship, spiritual life, kung gusto mas maging malalim, kailangan mo Commit ka dun sa group. Sa una naman, sa una lang. yung mga first meeting, mahirap. Sa una, tsaka sa pangalawa, may Hanggang Yung pangatlo. mga first meetings talaga yan. First Kailangan mong, kaya nga sa You have to build first the rapport first talaga.
Kaya talagang sa unang meeting, dyan mo agad kailangan may-build mo na agad yung ano dyan. Una pa lang. Na yung tipong babalik sila sa susunod. Yun. Nawa Pero natututo pag si sa una Ate pa Ay lang- dito, no? Pero pag sa una pa lang, hindi na, alam mo yun, hindi mo na, Maglilid na kasi siya ng Pinching J-group, kaya interest. alam mo. Ayun. Yan naman talaga yung mga development natin. kailangan, oo. Pag kailangan mo mag-invest dyan. Mm. Ayun, Ayun, gusto ko meron lang pa siyang dagdag. gusto ko lang i-share doon. Sige. Gusto ko lang i-dagdag to. Kasi, nung nabasa ko to, lobat na yung ating mic. Ayan. Maganda yung niya, kasi di ba naghahanap tayo ng mga Bible verse sa ating anniversary theme. Nakamakross ko nitong isang comment ng isang missionary. Sabi niya, hindi ko na nakuha yung name eh. Sabi niya, discipleship requires lots of sacrifices at personal level such as time, finance, inconvenience, and giving up something you like to do after work, and on weekends, losing time spent together with your family, and possibly of getting hurt and misunderstood by your disciples. Nung nabasa ko, ay, package. Nandun na lahat. Tama. Altogether. Parang anong topic natin ng yung treatise? Yung sa last, natin? Yung time, treasure, and talent. Ayun. Ayan naman. Totoo naman na sakripisyo yan. Mm. Kailangan mo, marami kang isasakripisyo. Yun. Tsaka mission nga eh. Hindi mo. Yun ang vacation Mission, eh. hindi commission. Isa pang shoutout kay Madam Eileen. Tanong na naman yan. Hindi, shoutout lang. Shoutout. Wala. Na. Sana Magpapasalamat hinihintay na lang lang niya to. ako sa bahay. Gusto niya lang magpasalamat o magpa-shoutout kay Jeffrey B. Mabutol. Ginamit ni Lord at hindi ma-invite siya. nagsawang sa kanyang mag-share. Praise God sa kanyang buhay. Yun. Oo. Shoutout kay... Chairman na yata nalupon si Jeff doon sa sa talaga bato. ba? Bato. Yeah. Tsaka online viewer din natin si Rico Dagami. Hi, Rico. Hi, Rico. Ano na? So wala nang tanong? Wala ka na rin tanong? Tapusin na natin to kung wala ka ng tanong. Sige, tapusin na natin. Saan baril mo? Ayun, so since wala nang tanong at wala na kayong share na lang. Para lang siyempre ma-encourage din yung iba yung sa kagandahan ng ministry nito sa pagmi-mission. Yung iba maaring iniisip kasi ng iba talaga. Ako personally ganun din ako dati. Nakakala ko pag mission, punta ka doon. Wala kang kamalay-malay sa gagawin. Hindi ko alam na kapag pala nasa bahay lang ako, kapitbahay, katrabaho, nakakapag-mission na rin ako noon. So, siguro message sa kanila to encourage them at saka para mas magkaroon sila ng puso sa kahalagahan ng ministry na to. Yun lang. So, parang message or something? Yung sabi mo na, magbibigay na kayo ng message. Final na ba? Final na. Wala na akong tanong. Huli, ako na muna. Ikaw nang maghuli, ikaw nang mag-conclude. Unang-una kasi yung sa pagmimission, kasi ako talaga is, nung before pa ako nag-join ng DCF, for 1 year, wala talaga akong church. Naghahanap ako ng church na ma-attenan. Kasi nung umalis ako ng Pilipinas, nung sa Makati, meron akong discipleship group doon sa CCF, sa Makati. So sabi ko, since naging part na yun ng buhay ko, naghanap din ako dito. Sabi ko, wala akong church na maano. Meron nandito yung isang anak ng pastor namin before. Pero hindi ko alam kung bakit, basta iba yung, ayoko naman silang husgahan, pero iba yung dating lang sa akin nung sa fellowship. So sabi ko, Lord, parang may something, parang hindi ko gusto. Ganun. So after 1 year, isipin mo 1 year, wala kang church. Di ba? Napaka-dry ng spiritual life mo. Doon na tayo nahulog sa bitag ng kasalanan. Then, yung pagbalik ko naman, nag-exit nga sa Kish noong 2013. Ano, comment mo? Hindi, sabihin mo na Ano? hulog sa bitag na kasi parang gusto kong kumanta. Ano? Nakilang biyaya. Ko'y pinalaya. So, yun.
Kasalanan O, diba? here and there. So, ganon. Walang direction. So, habang naghanap ka ng churches, wala kang maghanap, edi naghanap ka sa ibang, ibang lugar. So, yun nga, nung nandun ako sa Kish, nakapagturo pa ako doon inang. Ewan ko ba, nakita siguro ni Pastor M. Sabi ko, nag-uusap lang kami ni Pastor Melvin noon eh. Tapos sabi niya, magturo ka na lang sa kung meron ka namang background sa ganyan. So nagturo pa ako doon na parang nag-share, kung nag-exhort pala. Ayun, tapos pagbalik dito, hindi ko naman akalain na seryoso si Pastor Melvin, na, alam mo yon na ma-invite sa church. Tapos yung si Inang na nga, follow up, tapos sometime nag-join na ng church. Ano talaga yung discipleship talaga yung nasa puso ko kasi naging part na talaga siya ng buhay ko ever since nung tinanggap ko si Jesus sa buhay ko. So, nung dito naman sa DCF, nung nag-start na si Inang and then si Pastor Vlad, yung sa J Group, mas naging makabuluhan yung pagiging pagfe-fellowship ko sa Dubai Christian Family kasi parang pakiramdam ko may purpose. Hindi lang uupo ka sa church and then kakanta, hindi pala ako sumasayaw. Kakanta. Parang ibang gusto rin. Gusto din. Ayun, nag-join ng PNP ministry. Dun ang discipleship group ang mas nagbigay ng kahulugan. So since part siya ng mission, siya yung mas nagbigay ng deeper meaning sa aking pag-join sa Dubai Christian Family. So parang dahil sa discipleship group na ito, nagpatuloy and then mas naging, di ba iba naman yung mature ka na, pero iba pa rin yung nagpapatuloy ka, ginagawa mo. Sabi nga ni Inang kanina yung mandate, ginagawa. Kasi iba yung you are claiming to be a Christian, pero yung mga mandate sa atin ng ating Panginoong Jesus, hindi natin nagagawa. Hindi siya, para lang siyang nasa Bible lang siya, sinabi lang. Pero in our present time, hindi natin siya nagagawa. Yun ang bumabagabag sa ating puso minsan na kapag hindi natin ginagawa yung pinapagawa ni Lord sa atin. So, yun nga, nung naging ang tawag nito? Christian education. Doon na medyo na-involve na ako sa yung pagpa-follow up kasi sa prayer meeting kailangan i-follow up. Pero wala pa talaga sa akin yung mga kung anig-anig. Tinanong ko lang si Inang na okay lang ba mag-handle ako ng discipleship group. Ganun. Kasi hindi pa agad-agad ako nag-handle eh. Nag-sit-in pa ako dun sa John the Beloved that time. Nandun ako sa gilid, nakikinig ako sa kanila. So yun. And then yun lang gusto kong iiwan about isa sa ating mga tagapakinig na you try yung pag-join ng discipleship group para malaman nyo kung ano talagang nararanasan ng mga J group members na miss out ninyo. Yun lang. Kasi iba yung church iba yung pag-worship sa Panginoon ng magkakasama, iba din yung prayer meeting, pero iba din yung purpose na isa-serve ng discipleship group sa ating spiritual growth. So yun lang siguro yung gusto kong iwan na message sa atin. So kung ipag-pray nyo yung inyong heart, if you are willing to commit pero parang takot kayo, mag-pray ninyo na i-ready ni Lord yung inyong puso, na if you really desire to be spiritually mature or mas lumalim pa ang inyong relasyon sa ating Panginoon, is kailangan talaga nating mag-disciple. Hindi pwedeng walang discipleship group, hindi talaga tayo mag-grow. And it's tested and proven na talaga yan na kapag hindi ka nagdi-discipleship, hindi mo marireach yung talagang deeper meaning ng pagiging Kristiyano. Lalo na pag ikaw ay nagdi-disciple na. Yun po. Ikaw yun lang. Message mo. Anong Message mo sa kanila. Message. Encouragement. Baka gusto nyo. Mahikayat mo sila na pumasok na sa pagbimisyon. Naalala ko, alam mo ba, habang nagsasalita kasi si Jane, ang bumabalik-balik kasi sa aking, recently nandito si Pastor Oscar, si Geneva. Shout out Pastor Oscar. Alam mo yung bumabalik sa akin nung bago lang ako dito sa DCF. Nung bagong bagong salta ko dito sa DCF. Totoo yun. And hindi nakakalimutan ni Pastor Oscar yun. Na pag tapos ng church,
Yung mga unang attend ko dyan. Kasi na-observe ko lang naman mga tao. Pag tapos ng church, maalis talaga ako, tumatakas ako. Maalis ako. Eh, nung minsan, hindi ko na matakasa si Pastor Oscar kasi dinalhan niya ako ng pagkain. Alam mo yun? Nakita ko sa... Anyway, doon pa lang yung... Doon, actually, bago pa ako pumunta, ako kasi yung nagtanong sa mother ko ng kung sino pwedeng contact dito. Kasi may binigay si Tio Manding, Pastor Villaw, na contact dito. Kasi nga, para makapag-church ako. So, kaya isang buwan na, hindi pa nabibigay sa akin ng nanay. So, nung ibinigay niya sa akin, tinawagan ko. Turned out si kapatid na Arnel Odeste yon. Nung tinawagan ko siya, tinanong ko kung saan yung church. Okay, tinuro niya. Then, ibinigay pala niya kay Pastor Oscar yung number. That time, si Pastor Oscar yung, pastor. Pinigay niya kay Pastor Oscar number. Alam mo ba, hindi na ako tinanta ni Pastor Oscar. Kinabukasan, tapos hanggang doon sa araw ng Biyernes, Friday pa dati yun eh. Friday pa, ang worship service. Alam niyo yung pabiyahe na ako, nasa bus na ako, tumatawag pa sa akin. Sabi ko, opo, papunta na po ako. Para to make sure na talaga pumunta ka. Alam mo, naging tumatak sa akin yun. Yung niya. And, ewan ko, naging, parang gano'n na rin yung naging ko. Maging makulit din sa mga tao. Nakita ko yung resulta. Nakita ko yung niya. Yung persistence ni Pastor Oscar noon. Kasi Eagerness. hello, sa totoo lang, no? Pagpasok mo sa church, unang araw mo sa church, sino lang naman yung babati sa'yo? True. Salamat naman, mayroong ushering ministry na dito. Ushers. Pero dati, ay nako. Anyway. Pag nahuli ka, nandun ka sa kusina. At Wala saka po, wala nakatayo talagang ka. makakausap sa'yo. And yun nga, Pastor Oscar and Pastor Melvin, sila yung nandun noon nung time na yun. Sila yung bumati. Sila yung hindi talaga, si Pastor Oscar talaga ulit. And then, ayun, naalala ko lang siya. And nitong recently, yun nga, pag tuwing magkikita kami ng Pastor Oscar, sasabihin niya, dati-rati ika, kasi isipin mo nga, pastor na ika ngayon. Gagamit. And, minsan pag mag-isa ako, naisip ko nga, ang simple nga lang naman ang buhay ko nun eh. Di ba? Napakasimple. Bakit nga ba? Dati nga tumatakas nga lang ako. Bakit ngayon wala na akong panahon? Nahuli kayo eh. Kung pwede lang gawing 25 hours ang isang araw or 8 days ang isang linggo para ma-accommodate mo lahat ng mga, 'di ba, lahat ng mga gagawin mo. Yung parang everyday, buti na nga matatapos na yung kakagraduate. Yung isang J group, no? Pero yung every night mayroon ka naka-schedule. And at lahat ng bagay na ito ay nangyayari when I decided to give my life talaga fully sa Panginoon. Hindi ka na nga tinuloy. Di ba? No turning back. Totoo yun. Kasi parang ka lang isusunod ka. Ito palaging ito yung sinabi ng ating Panginoong Jesus kay Pedro, di ba? Nung sinabi niya sa Matthew last chapter. Nung sinabi niya na yung pagtanda mo, anong ikaw ay bata, nagagawa mo yung lahat ng iyong. Saan ka gusto pumunta? Oo, saan mo gusto pumunta, nagagawa mo lahat ng iyong gusto. Pero nung ikay matanda na, bibihisan ka. Di ba? Iba na ang magbibihis sa'yo. Susunod ka na lang. Nasa home for the aged. Ano ibig sabihin nun? Ganun yung discipleship eh. Ganun. Nung habang ikay lumalalim, habang ikaw ay natututo, habang lumalago relasyon mo sa Panginoon Jesus, susunod ka na lang kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Yung personal, mo, isa-set aside mo na talaga. And yun. Ganun yun. And tuwing na
Tuwing nandog mag-isa ako at naiisip ko, pwede namang hindi eh. Pwede namang hindi magpastor. Pwede namang hindi mag-mission. Ba't yung iba? Di ba? Okay naman sila. Tama. Okay naman sila, no? Ang daming pera pa. Komportable naman babalik sila. talaga ako doon sa, ano na yon, sa mga verses na yan. Yung cost of discipleship. Ibabalik ako ni Lord dyan. Na ganyan eh. Nag-decide ka na sumunod sa Panginoong Jesus. So, no turning back. It is what it is. Yon. Ngayon, di ba, parang matakot pa sila. Challenge pala. Challenge pala. Pero hindi. Alam mo yung, baka magtatanong sa akin. Pag magtatanong sa akin, di ka pa napapagod? Hindi. Bakit? Ang dami nagtatanong yan. Maraming tatanong niya sa akin, Inang, hindi ka ba napapagod? Hindi kayo nagsasawa. Yung aking isang kaibigan, sinagot nga niya yung, on my behalf, sinagot niya. Ano ka ba? Yun nga, nagpapalakas sa kanya. Yun na fulfill sa kanya. Pero totoo nga naman. Totoo. Kasi naranasan ko na, Parang kahapon lang, no? Oo. Friday. oo pa, Hindi sanay na walang ginagawa. oo, parang naranasan ko na pumunta ako, nagbukas ng prayer meeting group na hindi ako nakalakad. Yung hindi ako nakalakad na meron talaga akong human tungkod. Isadera ka. Oo. Nagbukas kami sa prayer meeting sa Dera. Hindi ako nakakalakad nun. Meron lang akong pero pagdating mo doon, iba yung lakas na ibibigay sa'yo kapag ka gano'n. Iba talaga. Or kung halimbawa, yung pupunta ka sa J-group, halimbawa, ikaw ay kahit ano pang masakit sa'yo, ewan ko lang ikaw, pag masakit ang ulo mo, Andito hindi po ako makakaano masakit ang ulo ka. Pero, May namang gamot. Andito. alam mo yon yung kapag ka pumunta ka doon, halimbawa yung sa J-group, hindi pa pwedeng hindi, pag pinuntahan mo, dun yung nagbabalik yung mo, yung mas lalo ka lumalakas. So, ang lagi ko lang sinasabi, anumang bagay pagkaloob mo sa Panginoon, whether it's your time, your talent, your treasure, lahat. Anumang bagay pagkaloob mo sa Panginoon, He will give it back to you 100-fold. Ito to yun. Great. Nung nakarami may preaching ang sabi doon yung kay Paul, yung turn on his flesh. Ikaw naalala ko noon si Yung Inang. Turn the flesh. Turn flesh. Thorn in the flesh. Thorn. Thorn. Lagyan mo kasing H. Lagyan mo H. Thorn. Thorn Thorn. in the flesh. Thorn in the flesh. Ayun. Naalala ko si Inang doon kasi hindi naman tinanggal ni Lord yung sakit. Pero binigyan ng Grace. sapat na kalakasan. Oo, kaya yun. Diba? Pero ito mga kapatid ay para sa inyo lahat ng mga nanonood. Napakasarap na maging Yung bahagi reward. ng oo. Sa lahat ng ministry, para sa akin ito yung most rewarding. Why? Nung sa mga J group ko, lagi ko, ewan ko, sa mga kaibigan ko, yung sinasabi ko, yung panahon that I spend sa inyo, that time that I spend, ito yung bagay na hindi mo maibabalik. Mm. 'Di ba? Ito yung bagay na hindi mo maibabalik. So, yung panahon na yon, make it yung makabuluhan ba? Worthwhile. Worthwhile. And then when nakikita mo na yung pinaglalaanan mo ng panahon ay Sila din. lumalago din, Ginagawa din nila yung ginagawa mo sa kanila before. yun. That's the most Yeah, rewarding. rewarding. Priceless. Mm. Ano? Ayun. May Pahabol? pa-shoutout Ano? Kasi di ako sinama dito Okay. Shoutout daw. Salute to you, Inang and Ate Jane, and glory to God. Hindi nga sinama. Sa ba buhay yan? nyo, bilang mga misyonera. Yeah. Ayaw mo i-mention Ang yung mga... nagsabi nito si William Manalang. Mag-usap tayo maya. Sabi mo, neighbor. Neighbor, ba't di mo ako Bahay sinama? ka pa naman. Hindi kayo sinali? Praise the Lord daw, sabi ni Noemi. Aray ko. O yan. May mga patanong pa ba? Wala na. Hi. Wala na. Wala na. Ayun. Ayan. So ako naman, ako lubos na nagpapasalamat siyempre sa mga, sabi nga, shoutout sabi ni William, shoutout sa kanila. At saka sa lahat ng manggagawa. Kasi tulad nga nun, actually testimony ko na yun yung kung paano kami ni Noemi nag-meet.
Siyempre, kung walang katulad ninyo ng mga manggagawang nagsisikap, di ba? Paano talaga? Di ba? Paano? Malaking question mark ka, paano yung takbo ng simbahan? Hindi lang, sabihin natin, hindi lang dito, sa iba't iba. Lahat. So, salamat sa mga, siyempre, nagtsatsaga, sa mga pagtsatsaga ninyo, sa buhay ninyo. At doon sa iba, ako kasama na ako doon sa mga na-touch. Kaya nga may J-group, J-group, di ba? Wow. Ay, Makaka-graduate na siya. sa wakas, no? Sa wakas. Nakapag-masteral din. Pero alam mo, hindi dyan natatapos yan. Tama. We should always pay it Learn and forward. learn. And live, Oo. yung pamuhay, pag, pinamumuhay mo yan, pag naging lifestyle mo yan, ano yun, kahit saan. Kahit saan ka naroroon. At saka, sabi nga, di ba, ito naging ano ko rin to eh. Sabihin na natin gasgas yung kasabihan na to. Pero, God called He did not call the equip, He equipped the called. Ayun. Muntik pang tama. mana yun, soble. No? Muntik na. Muntik hindi Nung una kong umabot. napakinggan yun, sabi ko, tama nga naman. So, wala tayong way para masabi natin na ako mahihain din talaga, di man halata. Mahihain din talaga ako noon. First time ko nga nun sa Calamba, kasama ko si Ate Jeda, nangato kami ng tindahan, ng bahay. Tapos, syempre, ayun din yung mga rejection. At then, napunta lang kami, syempre, pinagdasal namin sila. Pero, ang sinasabi ko is, kapag isinama ka ni Lord sa mga ganong gawain, asahan mo, babakapan ka niya. Of course. Ayun. So, yung palagi You're yun. not alone. Saka kung si Apostle Paul nga sa kulungan, nakapag-mission siya eh. Tayo malaya, meron tayong mga gadget. Hindi tayo nakapag... So, ayun lang. Ba, So, naalala mo yung Resources. mensahe ni Pastor Oscar nung nakaraan dito sa DCF. Problem. Oo. Hindi ka Magandang, dapat matakot. Wala kang dapat ikatakot I dahil am with you. kasama mo ang Diyos. di ako tatakot. Hindi ako maluluhan. Man ako. Ayan. So we hope syempre na na-enlighten kayo at mas lalong lumawak ang pananaw ninyo o namulat kayo sa ministry ng pagmimisyon. Masarap ang Ayun. ministry ng mission. Exciting, challenging, rewarding. Ayun. Yan. Kaya Yet sumama na kayo, makibahagi Ayun. sa ministeryo ng misyon. Bawat isa maging misyonero. Yes. Di naman kinakailangan na utusan pa ng may programang ganito. In a simplest form, sa trabaho, sa pamilya, mga kamag-anak, kaibigan na sa tingin nyo ay nalalayo o wala talagang relasyon kay God. Ayun na yun, mission na agad yun. Magmi-mission tayo sa Rasal Kaima. Kung meron kayong mga kakilala, Join na. Yes. ay Provide niyo yung mga makakakilala sa contacts. Rasal Kaima, ay pwede nyo pong ibigay sa akin ang contact number, contact, and then ako na pong bahala mag-contact sa kanila. Hindi lang siguro sa Rasal Cam, kung i-study natin, Pajera, kung basta may contact kayo, One at a bigyan nyo time. na lang. Para mas Andyan daw siya na. para mas may direction. malapit sa katotohanan, isa-isa Yan. lang. Sa isa lang, ha? Mahina ang kalaban. Oo. So yun lamang po. Maraming salamat. Tsaka tandaan natin, never lose hope. Never give up. Always have faith. Remember, your hardest challenge now could be your next breakthrough. Maraming salamat po. Good night, everyone. God bless.